Inakusahan ni Senador Bato de la Rosa si House Speaker Martin Romualdez bilang nasa likod umano ng mga investigasyon ng Kamara sa Duterte drug war. Yan ay para magamit umano ang mga malalaman laban sa kanila sa International Criminal Court. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa mga pagdinig ng Quadcom panel sa mga isyu ng droga, pogo at extrajudicial killings, may mga testigo nagbitiw ng mga alegasyon laban sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama sa mga napuntirya, si Senador Bato de la Rosa na nagsilbi noong PNP chief. Sa panayam, direktang sinabi ni De La Rosa na naniniwala siyang ang nasa likod ng investigasyon ang speaker umano ng Kamara at ang intensyon umano makakalap ng ebidensyang magagamit sa kaso nila ni Duterte sa International Criminal Court. Kung sinong nasa likod nitong mga komite na ito ay yung Speaker of the House, di ba? At alam ko, he's the same person na nagkumbinsi ng mga opisyal na gustong bumaligtad at mag-isigit ng affidavit laban ka na sa amin ni President Duterte para sa ICC. I am expecting na itong ginagawa ng Quadcom na investigation ay pwede na itong gamitin laban sa amin doon sa ICC. Hinihinga namin ng pahayag si Speaker Martin Romualdez. Pinabulaanan din ng Quadcom ang sinabi ni De La Rosa. Kung i-accuse nila si Speaker na binuo namin to or nangyari to dahil sa utos ng Speaker, that is so unfair. And ako mismo, hindi ako papayag na gamitin ako para sa isang political agenda. 300 plus kami mga congressmen doon eh. And they can never dictate on us. Especially kapag yung mga ebidensya ay lulutuin namin para lang to cater on certain personalities like the Speaker, mahirap yun. Binuo raw ang mega panel Quadcom dahil nakita ng House Committees on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights at Public Accounts na konektado ang kanilang mga iniimbestigahan. Yung mga gustong mag-witness can only be entertained by the Quadcom provided that they execute a sworn statement and a duly notarized document. No? That's the only requirement that we have. Kasi para din hindi kami naman maipit. Nakatanggap din ang Quadcom ng liham mula sa anak ng dating Pangulo na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na may mga question daw sa isinasagawang pagdinig. We receive a letter, no. Marami siya mga sinasabi doon, questioning yung proceeding namin. But we haven't taken action yet on doon sa kanyang mga letter na pinadala. Kasi I think na-receive namin yun nung mismong hearing na. And medyo 3 pages ata yun. So hindi na namin na-tackle siya. But definitely we will tackle that. Dagdag ng Quadcom, pwede naman daw dumalo si Representative Duterte sa pagdinig anumang oras. Hinihinga namin ng pahayag si Representative Duterte. Sinikap din namin kumuha ng kopya ng sulat ni Representative Duterte, ngunit sabi ng isa niyang tauhan, hawak pa ito ng kanyang mga abogado. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.